Mga kapitay, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto na po, meron na pong part 2 po mga kabida, no? Sa video ni dating Congressman Zaldico, ano po. Dito ho, sa part 2 po na kanyang video po mga kabida, kinumpirma po niya, yung sinabi po ni Orly Gutesa na nag-deliver daw siya ng mali-malitang pera po mga kabida doon po sa bahay po ni dating House Speaker Martin Romualdez at kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At sinabi din niya dito, mga kabida, na si Pangulong Marcos daw, meron pong kickback doon ho sa 100 billion pesos po na kanya hong in-insert doon po sa 2025 national budget. Alam niyo kung magkano, sabi po ni Congressman Zaldico? 25% po, mga kabida. 25 billion pesos po. Pakinggan po natin ito kong part 2 po na expose ni dating Ako Bicol Party List Zaldico. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Sa pool po, ayon. So, malinaw po, Sinabi po mga kabida ni Zaldico, yung testimonya po ni Orly Gutesa po, yan po sa Senate Blue Ribbon Committee po mga kabida, na nag-deliver daw siya ng pera, Hindi lang po simpleng pera po, mga kabida, Malitang pera po. Diyan po sa bahay po ni dating House Speaker Martin Romualdez at maging kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida. Totoo po daw yun, mga kabida. In fact, ang magpapatotoo po daw dyan, itong kanyang mga staff, ay binanggit po siyang mga pangalan po doon, And of course, ito si Gutesa, mga kabida. Kung maalala po ninyo, si Gutesa po, sa kanyang testimonya po, mga kabida, dinitalye po niya yung laman po ng maleta na kanila pong dineliver po doon sa bahay po, mga kabida, ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang bawat maleta po daw nagkakahalaga po ng 48 hanggang 50 million pesos po, At meron pong 35 suitcase. Okay?
ang kanila hong dala, mga kabida, na i-deliver po nila doon po sa bahay po ni dating House Speaker Martin Romualdez. So, yun pa lang, nag-coincide na po yung statement po ni Gutesa at saka ni Zaldico, ano? Now, hindi po natin masasabi na nagsisinungaling po ito kung si Gutesa, mga kabida, ano? Dahil lang po doon ho sa problema ho sa notaryo, sa kanya hong affidavit, questionable na po yung kanya hong testimony, ano? Hindi naman po ganun eh. Kasi, gaya ng sinabi po ng mga eksperto po, ano, mga kabida, yung panumpa po, ano, ni Gutesa sa harap mismo ng mga senador, ano, during the Senate Blue Ribbon Committee hearing, sapat na po yun. Okay? Para ho valid yung kanya hong testimony, ano po, mga kabida. Diba? Pero parang ayaw pa rin maniwala ito hong si Senator Panfilo Lacson, ano? Kasi gusto ho niya ng corroboration, ano? Eto, meron na pong corroborative statement ito hong si Zaldico, ano? Pinatutuhanan po niya yung sinabi po ni Gutesa po, ano? Mga kabida, ano? Ang medyo matindi ho dito, ano? Yung sinabi po ni Zaldico na 25% po yung kickback daw, ano? Na nakuha po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kumbaga, sa 100 billion pesos po, meron pong 25 billion pesos po na punta daw, ano? Kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida, ano? Eto, mas tumitindi po yung kanyang mga sinasabi po, ano? From video number 1 hanggang dun po sa video number 2, ano? At in fact, meron pa pong part 3 po dito, ano? Sa kanyang expose, mga kabida. Okay? Sa videong ito, kinall out po niya yung attention po ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kabida. Okay? Ang sabi po niya, dapat imbestigahan daw niya ito, yung kanyang isiniwalat po, ano? Kasi po, meron pong promise ito kung si Rimulya na hindi po niya sasantuhin daw ito kung si Romualdez, ano? At maging itong si Pangulong Marcos kung meron pong ebidensyang ipapakita ito kung si Zaldico. O eto, meron pong maleta-maletang pera po, ano? Na kanyang ipinakita po sa kanyang video po, ano? Mga kabida. O, hindi pa po ba sapat yun? Anong gusto niya? Yung actual na maleta at saka puno po ng pera po. Okay. Diba? So, yun po, ano? So, hindi ko po alam ano po yung magiging treatment po ng Malacanang ho dito, ano? Kasi, nung unang video po niya, mga kabida, pinasinungalingan po nila, ano? Ito kung isiniwalat po ni Zaldico. Okay? Ginawa ho nilang sinungaling ito kung si Zaldico, ano? Mga kabida. In fact, kinwestiyon po nila yung sinabi po ni Zaldico, ano? Na kung totoo kung si Pangulong Marcos po yung nag-utos po, ano? Ng insertion, bakit doon po sa BICAM ginawa? Bakit hindi po sa NEP? Diba? May sagot na po dyan kung bakit sa BICAM hindi po sa NEP. Diba? Kung nakita ho ninyo yung video ko po, mga kabida, ang sagot po doon, bakit po sa BICAM hindi po sa NEP? Kasi po sa NEP, public po yun. Ano? Ang NEP po ay pwedeng i-access po ng publiko, ano, mga kabida. While dyan po sa BICAM, privado po yun. Closed door, mga kabida. Sila lang po yung may alam po doon, yung mga miyembro po ng Bicameral Conference Committee, ano, mga kabida. Mga representante po mula sa House of Representatives at Senado, ano po, mga kabida. Kaya doon po sa BICAM po ginawa yung insertion. Alright? So, eto, patunayan po ni Rimulya, okay, batay ho sa challenge po ni Zaldico, mga kabida, sa kanya, na mag-imbestiga ho dito. Okay, kung talagang seryoso po siya sa kanya kung tungkulin bilang ombudsman po, mga kabida, wala kong sasantuhin dapat ito kung si Rimulya. Okay, yung sinabi po niya, na kakasuhan po niya, ito kung si Romualdez, kung meron pong mga ebidensya, pues, gawin po niya yung kanyang trabaho, ano po, mga kabida. Dito po natin malalaman po, ano, mga kabida, kung patas ba ito kung si Boying Rimulya po sa kanyang trabaho bilang ombudsman, ano? Dito po natin malalaman na yung kanyang pagkakatalaga po dyan sa Office of the Ombudsman, wala kong halong politika po, ano, mga kabida, walang misyon na inaatas po ang Pangulo sa kanya,
kundi gagawin lang po niya yung kanyang trabaho bilang ombudsman po. Okay? Kasi meron kasing impression po, kaya nandyan po si Remulla Macabida para ko depensahan ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at hahabulin po ito kung kalaban ko ng Pangulong Marcos po Macabida, lalong-lalo na po ito kung si Vice President Sara Duterte. So ito na po yung pagkakataon po para po kay Remulla po Macabida na ipakita po niya sa publiko na wala ko siyang sasantuhin, meski ito kung si Pangulong Marcos po na sa tingin po niya nagkasala po, meron pong ebidensya, kailangan po niya itong habulin po Macabida. Pati na rin ito kung si dating House Speaker Martin Romualdez po. Please comment down. Sa mga hindi po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo Macabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.